Nagsimula ang Korean Wave na nagkaroon ng pinansyal na krisis sa Korea noong 1997. Ito ang nagtulak sa bansa na umutang sa IMF. Nagkaroon ng malaking depresyon sa bansa noong mga panahong ito, ngunit sa kabila nito, nakita ng gobyerno ang mga oportunidad na nakaakibat ng pag-usbong ng internet. Ito ang nagtulak sa Korea upang magkaroon ng pananaw na purong kapitalista at dahil hindi nila mahigitan ang Japan sa larangan ng teknolohiya, hindi mahigitan ang mga manggagawa ng China. Ginamit nila ang drama at industriya ng musika upang paunlarin ang ekonomiya ng bansa. At noong 1998, nagsimula na ang tinatawag na K-pop sa pagsikat ng Baby Vox, Hot, NRG at SES. Dahil nga sa kapitalistang pag-iisip ng mga Koreano, ang mga K-pop artists o mga idol kung tawagin sa Korea, ay higit na pinaglalaanan ng oras at pera upang mapagbigay ng higit na kita sa kani-kanilang mga kumpanya. Hindi tulad sa lokal na industriya na sapat na ang magaling kumanta, ang mga idol ay hinuhubog para sa iba't ibang larangan tulad ng pagkanta, pagsayaw, pag-arte, pagmamodelo at iba pa. Kinakailangang may iba pang talento ang mga idol bukod pa sa pagkanta. Tulad na lang ni Victoria ng grupong FX na nagsanay ng ballet sa isang tanyag na universidad sa China. O si Tao ng bandang EXO na bago pa maging isang idol ay nagsanay ng martial arts mula pa ng pagkabata. Hinahanda ng industriya ang mga idol na ito para maging mga all-around na mga personalidad dahil sa ganitong paraan, mas madali silang magiging tanyag at tatangkilikin ng mga manonood at mga fans. Sinisigurado ng mga kumpanya sa Korea na taon ang bibilangin bago pa maging idol ang isang karaniwang mamamayan. Magiging trainee muna sila o magsasanay ng maraming taon sa pagrarap, pagkanta, pagsayaw at sa pag-arte. Si Kai ng bandang EXO, nagsanay ng 5 taon sa ilalim ng kumpanyang SM Entertainment bago pa maging isang idol. Si Litok naman ng bandang Super Junior, halos 6 na taon ang binilang bago pa siya mailagay ng kumpanya sa isang banda. Hindi na rin lingid sa kaalaman ng mga fans ng K-pop na tanggap at karaniwan na ang sumailalim ang mga idol sa plastic surgery. Dahil kasabay ng maraming taon na paghubog sa talento ng mga idol, hinahanda rin sila upang maging mga modelo ng iba't ibang produkto. Hindi sapat na talentado, kinakailangang maganda at gwapo rin ang mga idol. Gwapo o maganda, magaling sumayaw, kumanta, magmodelo, martial artist at TV host. Ito ang mga larangan kung saan nakikilala ang mga K-pop stars. Kaya't hindi nakagulat-gulat na mainit ang pagtanggap ng mga manonood sa kanila. At hindi na rin nakakagulat na hangang-hanga ang mga fans nila, hindi lamang sa Korea, kundi pati na rin ang mga fans sa ibang bansa. Sa Pilipinas, ang Korean novelang Autumn in My Heart ang nagbigay daan para sa pagsikat ng K-pop. Unang kinilala ang K-pop nang magsimulang ipalabas sa Mix, isang sikat na music channel,
ang mga music video ng K-pop noong Hunyo ng taong 2009. Gamit ang internet, naging posible para sa Pilipinong fans na maging konektado sa kanilang mga Korean na idol. Makikita sa mga numero na panglima ang Pilipinas sa kumukonsumo ng mga video ng K-pop stars. Insert France thing here. Ayon sa isang pag-aaral, nakitang hindi nakukontento ang mga Pilipinong fans sa pagiging fan lamang at sumasali pa sa mga fan club dahil ito ang lugar kung saan mayroong nakikisimpatya at nakakaintindi sa kanila. Hindi na bago ang mga Korean na fan club sa Pilipinas dahil noon pa man, nasanay na tayo sa fan club nila Nora Honor, Sharon Cuneta at Vilma Santos. Pero ano nga ba ang natatangi tungkol sa K-pop?